Dalawang nasawi sa magkahiwalay na insidente ng pamamaril sa Pangasinan. Ang isa sa mga ito, traffic enforcer na may nakaaway raw na motorista. Makibalita tayo kay Joan Punsoy ng GMA Dagupan. Nakunan pa ng larawan ni Gerald Casiano ang 62 taong gulang na si Nida Tan matapos barilin sa Malasiki, Pangasinan nitong Lunes ng gabi. Dinala naman agad ni Casiano si Tan sa ospital kung saan idineklara siyang dead on arrival. Nakunan din sa CCTV ang pagdaan ng mga sospek na sakay ng motorsiklo. Walang suot na helmet ang mga sospek. Pagkuhan natin sa mga expert kasi silang nakakalam kung anong magandang kwento para ma-identify talaga yung mga suspect. Sa crime scene, may na-recover na 3 cartridge na hindi pa natin ma-determine kung anong klase ng baril ang ginamit. Sa investigasyon ng Malasiki Police, papunta si Tan sa pagmamay-ari niyang LPG warehouse nang mangyari ang pamamaril. Minamaneho niya noon ang kanyang SUV at kasama niya ang kanyang sekretarya. Tinapatan siya tapos pinutukan pero nung una hindi tinamaan. Tapos biglang bumalik yung gunman. Tapos yun na, pinuputokan ng 3 beses, yun tinamaan sa ulo. Hindi pa nakikipag-ugnayan sa Malasiki Police ang pamilya ng biktima. Pinuntahan ng news team ang LPG warehouse na pagmamay-ari ng biktima pero hindi nagpaunlak ng panayam ang mga tauhan. Yun po ang isang anggulo na tinitignan natin kasi yung iba related sa negosyo, sa lupa, mga ganun. Sa San Carlos City, isang enforcer ng Public Order and Safety Office ang patay matapos pagbabarilin. Nakasakay sa motorsiklo ang biktimang si Renato Dizon alias Atong at binabagtas ang ginagawang kalsada sa Barangay Agdao ng pagbabarilin. Ayon sa pulisya, galing sa duty ang biktima at suot pa niya ang kanyang uniforme nang mangyari ang krimen. 6 na basyo at 2 bala ng kalibre 45 baril ang nakuha sa crime scene. So maaring ito ay inabangan na pagdating doon sa may Barangay Agdao, nasundan na ito at doon na siya pinagbabaril ng mga unidentified suspect natin. Tumanggi nang magbigay ng pahayag ang kapatid ng biktima. Base sa investigasyon, nakasuhan ng illegal possession of firearms ang biktima noong 2013 pero hindi tiyak kung may kinalaman ito sa krimen. Ayon sa pulisya, posibleng may kaugnayan sa trabaho o personal na buhay ang motibo sa krimen. May nakapagsabi na nung umaga daw meron siyang nakaalitan na driver. So yun, tinitingnan din natin yun. Ganoon din, tinitingnan din natin yung anggulo na love triangle. Joan Punsoy, Nagbabalita, Pilipinas.